dear beloved, Boss Mike Cervera. Oo, grabe ito ha. Talagang yung banatan ni Attorney Claire Castro at saka ni Sara Duterte ay talagang viral na. At ito namang mga kababayan, si Tinyo, nako, umamin, chismis lang pala yung sinasabi niya na meron pong conversation na text message. Alam nyo mga kababayan, tama yung sinasabi natin na puro chismis lang ang dala ng mga to At eto na, nako, nakalimutan ko, ewan ko kung napanood nyo nung nakaraang araw, ano po, yung pong sinasabi natin na, yung pinapakita kong ganire. Yung, ganito, yung ginaganito ko, mga kababayan, di ba may ginaganito ko tungkol kay Bato, mga kababayan? Ito, yan yung ginaganyan ko, yan. Ano? Mga kababayan? Yan yung ginaganyan-ganyan ko. Oh, bakit wala yung audio? Nawala ba yung audio? Press 1 nga mga kababayan, sinasabi kasi nila walang audio. May audio, naririnig nyo ba ako? May boses ba ako? Pangit ba ang audio? Okay. Audio okay. Okay naman pala 50-50 ang audio? 50-50? Siguro, sa internet ito, mga kababayan, sa internet. Positive. Meron. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Lumabas na, kita nyo? Nakalimutan ko lang Gary B, maganda boses. Shoutout sa inyo lahat, Okay naman, boss. Yun. Pogi po ang audio. Sabi ni Catherine Galpo, audio lang. Eto na mga kababayan ko. Sino nakapanood nun? Di ba? Napanood nyo yon? Ngayon, mga kababayan, breaking news. Ay, nagkatotoo na yung balita natin noon at balita rin sa mainstream media. Na mga kababayan, sigurado na na lalabasan na. Iba hong lalabasan na. Yung mga naka-check-in ngayon yung iniisip nyo. Lalabasan na ng warrant of arrest si Senator Bongo. Tay kadiha. So ngayon mga kababayan ko, eto na. Delikado na itong dalawa. Ngayon mga kababayan, punta na natin yung balita. Breaking news to unahin muna natin to bago si Attorney Claire Castro, bago si Sara Duterteng baliw, bago si Tinyong Chismoso, at bago si Robin Padilla na piling sanggano. Ito na mga kababayan ko. Pasok! Po ng dokumentong yan na inilabas ng International Criminal Court. Ay, ngayon lang nila nilabas pero nilabas ko na kahapon. Ay! Diba mga kababayan, kahapon ko ba nilabas yun o nung isang araw pa? Tama ba? Tama ba? Kailan ko ba yun sinabi? Oy, sino yung mga nakapanood nun? Catherine Galpo, nandudong ka pa? JC, napanood mo ba yun? Sabi ko sa inyo, mag-request kayo sa ICC. Eto na mga kababayan, nauna na tayo pero eto na para isertipika ng mainstream media na hindi lang tayo chismoso at chismosa. Kahapon, Tito Randy, kahapon ba yun? Kahapon kahapon. Eto na nga, nakalimutan ko kasing i-chismis paano si Chris Ulo. Pinressure ako. Kaya tuloy hindi ko natalakay yun, tatalakayin ko yung sabi ko sa dulo. Si Chris Ulo tawag ng tawag Putik na Chris Ulo na to Kita nyo mga kababayan, kapag may mga kailangan yung mga kaibigan natin, talagang hindi pa pwedeng tumanggi. Ngayon, kahapon yun, kahapon. Sige, eto na ngayon, ang balita, mga kababayan. Sasabihin ng mga DDS Alicia Doran, Pachuchay, Junjun,
sasabihin ng mga didi sa fake news naman niya si Mike Cervera. Lagi na lang nauuna ng mga ini-splok pero hindi naman nagkakatotoo. Eto na mga kababayan ko. Kinumpirma na ho mga kababayan ni Attorney Conti. Pasok! Samantala, kaugnay po ng dokumentong yan na inilabas ng International Criminal Court ay makakausap po natin si Attorney Cristina Conti, Nako. ICC Assistant to Counsel. Attorney Conti, magandang umaga po. Welcome po sa palatuntunan, ma'am. Attorney, happy Valentine. Nako, ayan mga kababayan, happy Valentine. Walang sablay. Kailan ba tayo sumablay? Walang sablay to. Maniwala kayo. Kasi kita nyo naman mga kababayan, humihilik-hilik pa ako kanina. Sabi nga nung admin, Boss Mike, may naka set ka na live alas 11. Sabi ko, adjust mo muna. Antok na antok pa ako. Boss Mike, lumabas na yung scope mo kahapon. Oo, nagkatotoo na yung sa ICC mo. Ganun ba ka ako? Sige na. O sabi mo 11:30, magla-live na ako. Kita nyo mga kababayan. Tama na. Eto na. Attorney Conti, patotohanan mo na. Para hindi tayo fake news, di ba? Pasok! Magandang umaga. Happy Saturday. Attorney Conti, ito po, pakipaliwanag po sa amin, ano po bang ibig sabihin nitong dokumentong ito, itong charges na inilabas ng International Criminal Court? Nako! Ito pong document containing the charges, ang parang equivalent nila ng information. Yung information po, yung sakdal o kung saan nakasaad, yung di umano ginawa mo. Medyo kakaiba sa kanila kasi dito po sa Pilipinas, parang 1 page, 2 pages, mahaba na yung 3 pages na information. Hoy, yung pinakita ko sa inyo, mga kababayan, front page lang yun. Yung unang pahina. 15 pahina yung akin eh. Wag na nating ipakita yung nilalaman kasi bawal. Okay na ho yun. Yung pinakita ko sa inyo, at least may pinakita ako sa inyo, no? 15 pahina po yun. Eto na. Ito po yung nakalagay sa atin na parang that on this day, at this time, this person feloniously, unlawfully, willfully killed a person, etc., etc. Paglalatag kung ano ang ginawa. Nako. Sa ICC, ang itsurahan ng document containing the charges ay ito mahaba no? Parang umabot pa ito ng 16 pages. Ay! Kita nyo! Ano sabi? Mga kababayan, hindi ko pa napapanood to. Hindi pa napapanood. Abay, ano sabi? Mukha yatang aabot pa ng 16 pages. Hello. Hello, boss. Happy Valentine's. Ano yan, boss? Apa. Sige. After ng live ko. Okay po. Sige. Sige po. Lahat, boss. Sige. Okay, boss. Okay, boss. Bye. Ano? Mga kababayan! Grabe, no? Hindi. Basta! Eto na, mga kababayan ko. Tumutugma na ba, Tito Randy? Ano, Ai-Chang, tumutugma na ba yung mga sinasabi ko? Tumutugma na ba? Tumutugma na? Oy, no. Eto na. Kinailangan nilang 16 pages para ilatag kung anong ginawa ng suspect o yung inaakusahan sa kasong ito, yung stage natin, sa confirmation of charges hearing, ito babasahin. Ito po ay na-release na noon pang September. Ay public lesser redacted. So dati, as in, hindi mo mababasa yung ibang bahagi. Ngayon, eto na. Meron na silang mga in-uncover. Palagay ko, soon malalaman din natin yung iba pa. Except for, marami pong redacted patungkol dun sa mga biktima. Baka doon medyo magiging
stricto pa rin sila for the protection of these victims. Okay, meron po dito, hawak ko po ngayon yung dokumento. Hindi ko pa po nababasa lahat kasi nga po mahaba gaya ng inyo nabanggit. Pero may mga personalidad pong pinangalanan dito at tinawag silang co-perpetrators. Ano pong ibig sabihin nun, Attorney Conti? Kasabwat! Yan po ang mga kasapakat. Yan ang mga kasama. Kung maalala natin, ang pagkaka-announce Diba? ni Duterte ay indirect co-perpetrator. Nako. Sabihin, indirect, hindi siya yung mismong pumatay or mismong gumawa ng murders. Kasi, di ba, nabanggit ko na nyo na kanina, yung crimes against humanity in the acts of murder or attempted murder. Pagpatay, Yala. ang pagpatay, hindi sila ang gumawa. Pero, sila ang nag-isip. Dito sa ICC, abangan natin din yung term na parang common plan. So, ibig sabihin mga kababayan, kasama si Bongo na nag-isip dyan. Nako, Bongo. Ha? Alam na kasunod niyan. Nako, Bongo! Paano na? Ay, nako mga kababayan na, paabangan nyo si Bongo, baka hindi na rin mag-opisina. Baka hindi na ho makita sa Senado yan. Nako mga kababayan, o tuloy! Kasi ang teorya, parang ganun, syempre hindi nila tatawagin yun na common plan, pero kumbaga yung agreement, kasunduan, yung plano, whether general or specific, merong isang malaking grupo na kumbaga nag-usap. At ito yung sinasabing merong role doon sa pagpaplano, pag-iisip. Patay ka diha! Sila rin po ba i-arestuhin? Nakatakda rin ho ba silang labasan ng warrant of arrest o kumakain, Attorney Ma'am? Ganun ho ba ang sistema? Posible. Opo. Oo, Attorney. posible. Maliban of course kay number 3, si Camilo Cascolan, ito po yung DOH Undersecretary ba? Oo, at namaalam na ho yan, di ho ba? Alam na ng Attorney, ha? ilang taon. Pero Pagpauman mo, yung Attorney. pa to, no? Oo, marami. Pagpauman mo lang, Attorney. Attorney, lumabas na nga, di ba? Lumabas na. Nako, si attorney talaga. Oh, oy, nandito. Oh, Paskasi. Oy. Oo, ka-date namin kahapon si Paskachi ha, mga kababayan. Bola ko, ayaw mo pang ano. Uy, thank you sa regalo ha. Oo, galante yan mga kababayan. Binigyan ako ng t-shirt na Armani. Pwede naman ako kasi sa blue corner lang eh. Ewan ko ba kay pwede na ho sa akin yung blow corner, ganon, crispa, ganon ha. Wag na ho kayo mag-abala ng mga mamahaling mga regalo, damit, pasalubong, ha. Okay na ho ako sa blow corner, crispa, ganon. Wag na ho yung mga sobrang mamahal dyan. Minsan hindi ko nasusuot yan. Mas gusto ko yung crispa. Ito na. At kailangan ho naming maliwanagan tungkol ho dito sa issue na ito. Para na rin ho sa kapakanan ng ating mga kababayan na kamonitor ngayon. Paano ho nagkaroon o nabuo ng ICC yung listahan na ito? Yung nilabas ho nila ngayon. Ano ang naging basehan? Ipapaliwanag na po sa amin ito naman. Nako! So, una, hindi po ako bahagi ng program. Hala ka! Ayan na mga kababayan ha. Ay, Paskasi, nakita mo to, di ba? Ayan mga kababayan ko, parang parehas kami. Ha? Parang halos tugma mga kababayan yung pinakikita ko. Hala ka! Hala ka! Yari na mga kababayan, ano? No? Tugma, no? Parehas, ano? Parang, may pagkakahalintulad, mga kababayan. Ito na, sige tuloy natin. Tutor na nagsulat nitong dokumentong to sa bahagi po kami ng victims. Understand. Pero, ang masasabi ko, based on public record and knowledge ko, ang prosecutor bubuin niya ito sa basis ng unang dokumento na natanggap niya. Merong pwedeng magpaabot sa ICC through different channels ng mga dokumento or information. Ito yung OTP link. Pangalawa, dokumento ebidensya na pwede niyang matanggap directly nung siya ay nag-preliminary examination. Yun yung 2018, kung naalala niya, in-announced to Bensuda, natapos ng 2021. Ang itura kasi nung period na ito, communications, submissions of anything. Ayokong basahin. Ayokong basahin na.
Babasahin ko? Andali. May babasahin ako din ha. Sige na nga. Ayon dito mga kababayan, oo. Nako, oo, International Criminal Court, sabi rito. Nako mga kababayan ko, ayan, nako. Tagal na mga kababayan na lumabas to. Pre-trial chamber, nakalagay secret eh. Paano ko babasahin to? Ayan nakalagay tingnan nyo, secret. Wag daw muna. Ano yan? Rest for Mr. Teka. Nakita nyo mga kababayan ko? Yan ho yung pinapakita ko kahapon. Teka. Secret nga daw di ba? Confidential ito. Hindi confidential pa ni Sara. Paano ko babasahin ng buo ito? Wala, hindi pwedeng basahin. Basta ito na nga, lumabas na, ayaw nyo pa. Ito na. Pasok. Nako. Titingnan nila yan. Itong information na nila mula sa mga NGOs, mula sa victims mismo, minsan ay pwede nilang ma-receive through there. And then, of course, they may have gotten this information through interviews or actual investigation on the ground. Yung mga pangalan, nakukuha mo naman to sa, wala namang sigurong, mastermind na sinulat lahat. Ito tayo, founding members of the common plan. Hindi gano'n, di ba? Kaya baka meron ditong nakuha mula sa mga interview or statements na kuha nila, na deposit nila, na possible either witnesses or, to be specific, insider witnesses. Opo. Ito po yung mga nasa loob ng quote-unquote common plan, mga pwedeng nautusan, pwedeng gumawa ng krimen. Kasi sinasabi nilang, ang nag-utos po sa akin ito. Kaya yan ang range ng mga evidence na naging basehan yan. Hindi po ito. Parang ganito kasi yan mga kababayan, parang ganito. Ang pinapaliwanag ni Attorney Conti, parang marami silang nagplano. Di ba? Marami silang nagplano, ang mastermind si Digunyo. At mga kababayan, kasangkot itong nagngangalang Bongo. Yung pong kamukha ni Jack Ma. Tapos po mga kababayan, in-implement ni Bato. Kaya ngayon mga kababayan, ewan ko na, wag na nating talakayin yung iba. Mahalaga tong tatlo na to eh. 'Di ba? Mahalaga tong tatlo na to para si Sara na lang ang matira. Ngayon, mga kababayan ko, isipin niyo maigi, 'di ba? Inuna si Kibuloy, isunod si Digong, isusunod ngayon kung hindi lang nagtatago si Bato, malamang hinuli na eh. 'Di ba? 'Di ba, Mona Luis? Oy, mag-like nga kayo. Jasmine Inisdel Dalgo. Mimi Mimerna, bahala na to. Labo. Mimi Mirnate. Jesse. Pag-like nyo nga yung mga tao. Nasitas, nandyan na rin, Jason Permin, Sige na. So, ibig sabihin, mga kababayan, ulitin lang natin. So, parang ganon. Nagplano, marami sila, at ang nanguna, syempre, ang presidente, noon, si Digong. Tapos, kasapakat, itong sila Bongo, itong sila Bato, at mga ibang general. Ngayon po, mga kababayan ko, ito na, inuna na inisyuhan ng warrant of arrest, itong si Digong. Tapos, kasunod, si Bato. Kasi si Bato, mga kababayan, napakadaling, sale. Bakit? Siya yung nag-implement, nag-utos sa mga pulis na pumatay Di po ba? Tapos po, mga kababayan, si Bongo, alam naman natin mga kababayan na kadikit ng mukha ni Digong ito si Bongo. Di ba mga kababayan, hindi ho nahihiwalay ito kay Digong. Kaya ngayon ay itinuturo mga kababayan na ka-cooperate, basta yun. Kasapakat, ganon ang ibig sabihin.
kasangkot, ganon, ano? Ha? Eh ngayon, yung iba, mga kababayan, yan naman yung mga kasama nila na mga nag-utos-utos sa kanilang mga rehiyon na general. Yari, mga kababayan. Paano na ngayon ito mauubos na talaga yung mga kampo ni Duterte? Kung dati si Laila de Lima ang napakulong lang, wala namang ebidensya pala, gawa-gawa lang, eto, malakas. Merong mga namatay, merong mga pinatay, merong mga nagplano, may mga nag-utos, at may mga nag-implement. Hindi kaya kasama si ano? Tanungin nga natin, Mayor Magalong, hindi ka ba kasama rito? Di ba dapat kasama ka dito? Oh, di ba? Oh, eto na mga kababayan, pasok! Galing sa chismis, huwag po kayong mag-alala. Opo, hindi ho galing sa kung saan man. Attorney, ano masasabi ninyo? Ayan ha, hindi yan galing sa chismis. Hindi galing yan sa chismis. Sabi nga ni Ligaspi, Bongo ang may hawak ng cellphone ni Digong. Naghihintay ng tawag kung ano ang utos. Yan. Di ba? Nako mga kababayan, delikado na. Rachel Tabag. Ano, Diego, uy, yari na ito, mga kababayan ko. Oh. Ayaw ba'y nabigla dito ho sa listahan na ito? Ano masasabi ninyo? Hindi po ako nabigla. Oo. Inaasahan namin ito, kaya lang, hindi ko alam na number 2 pala si Dano. Oo nga, no? Kasi, Hindi daw alam na ano. Oh. hindi po ako nabigla. Oo. Inaasahan namin ito, kaya lang, hindi ko alam na number 2 pala si Dano. Oo nga, no? Kasi, ayun naman, Sino daw yung number 2, mga kababayan? Sino ba yung number 2? Paskachi? Sino yung number 2? Hala ka. Oo, si Bongo. kasi nung nandito sa Pilipinas, nung panahon na yun, at kita natin kung sino-sino, yung mga involved talaga. Unang-una, syempre, si Pati de la Rosa. Mm. Kaya naman na biktima. Si Batata, hindi naman siya naging chief. Mm. Hindi ganito kadugo. Para drugs. Kung Si Dado! Kaya naman pala nababaliw si Dado, ano? Grabe, sino ba yung Dado na yun? Yung si Raulong, nagbabanta. Kaya pala gusto, patayan ang gusto nun, ano? Butik na yan, mga kababayan. Yari ka ngayon, Dado. Yari ka, Dado. Dado, magtago ka na! Nako, yari talaga. Hindi ako interesado dun. Mas interesado ko kay Bongo. Tuloy. At saka kay Bato. kumpara nga nila sa ibang chief, ito, nabanggit nga si Caspolan, parang sabi nila, si Albayalde, Nako! sabi nila, hindi talagang si Bato. Kumbaga kung walang Bato, walang Tokhan. Hala ka! Hala ka, sabi doon, no? Mga kababayan, no? Hindi daw si Albayalde. Kung walang Bato, nako, wala daw Tokhang. Patay na mga kababayan ito. Haba na nang binigay natin ng oras dito. Basta mga kababayan ko, basta yari na yan. So nagkatotoo na yung sinasabi rin ni Senator Trillanes na Pebrero lalabas na yung kay Bongo. Nako, Bongo. Payo ko lang sa'yo, alam mo, sumuko ka na. Hindi yung tulad ng payo nyo kay Bato na magtago siya. Ako, ang payo ko sa'yo, sumuko ka na. Samahan mo yung tatay mo roon. Hindi ka na naawa. Noong pilaki, kinabangan mo siya nung unang panahon. 'Di ba? Nakasubsob ka sa tumbong. Tapos ngayon, itatatwa nyo na, hahayaan nyo na. 'Di ba dapat kasama nyo siya sa hirap at ginhawa? Kulang na nga lang maging syota mo siya. Tapos ngayon porke nakatikim ka na ng ginhawa kapangyarihan bilang senador, ayaw mo na. Ayaw mo na? Babaliktad na. Kaya pala may napapabalita mga kababayan nung nakaraan na mayroon isa na isang solid na taga-suporta ni Digong na babaliktad na. Siguro mga kababayan, ginagawa niyang bargain yan. Babaliktad na ako. Wag niyo lang akong payagan na makuha ng ICC dito.
Patay, mga kababayan. Patay na. Wala na. Giray-giray na ang kulto ni Duterte. Wala na yung pastor. Wala na yung mastermind na si Digong. Eto si Bato, nagtatago na yun. Eto na naman si Bongo, mawawala pa. Si Sara may impeach pa. Paano na sila? Putik na yan, oh. Walay na. Wala na mga kababayan ko. Oo, giray-giray na. Our beloved Boss Mike Cervera.